Kung maling interpretasyon ang lahat ng alam natin tungkol sa pinagmulan at kasaysayan ng ebolusyon at maling akala ang gubat ng mga hominid, siguradong magbabago ang pananaw natin sa kung sino tayo. Paano kung ang lahat ng ito ay may matibay na batayan at hindi lang haka-haka? Isipin ninyo ang isang malayong hinaharap kung saan libu-libong taon nang naglaho ang ating sibilisasyon marahil dahil sa digmaan, sakuna o pagkalipol, sino ang makapagsasabi? Pero isang araw, sa kung saan mang bahagi ng Aprika, may isang grupo ng mga arkeologo na nakatuklas ng isang kalansay ng tao. Pandak ito, may matitibay na buto at bahagyang pahaba ang bungo. Maingat nila itong kinatalogo at tinawag na Homo africanensis. Pagkatapos, libu-libong kilometro sa hilaga, sa malamig na tundra ng Sweden, nakatagpo sila ng isa pa, matangkad, bilog ang bungo, at manipis ang mga buto. Tinawag nila itong Homo borealis. Parehong panahon at kasangkapan, pero magkaiba ang morpolohiya. Ang konklusyon ay dalawang magkaibang species maaring magpinsan, maaring magkakumpetensya. Gayunpaman, ang dalawang kalansay na yon ay parehong Homo sapiens. Tayo yon, ikaw, ako, mga modernong tao. Pinaghiwalay lamang ng lugar ng kapanganakan. Maaring sabihin ng iba na sa hinaharap magkakaroon ng genetic na paraan ng agham para matukoy ang species at malamang tama ito. Ang mahalaga ay hindi teknolohiya kundi ang paraan ng pag-iisip dahil tayo ngayon ang agham ng hinaharap. Gayunpaman, madalas nating ibinabatay ang evolusyonaryong klasifikasyon natin kahit walang DNA, labas sa konteksto at marupok. Ang tunay na tanong ay ilan sa mga hominid na tinuturing ngayong magkaibang species ay baka pagkakaiba lang ng iisang uri ng tao. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan hinahanap ng agham ang mga sagot kahit sa nakaraan, pero sa larangan ng ebolusyon ng tao, maaring ang mga sagot na binubuo natin ay hindi kasing tibay ng inaakala natin. Gumuhi tayo ng mga family tree, nag-imbento ng Latin na pangalan at inisip ang masalimuot na sanggay ng ebolusyon. Pero lahat ng ito ay nakabase lang sa mga buto, pira-piraso at mga rekonstruksyon at minsan higit pa sa mga rekonstruksyon ay mga proyeksyon lang. Ang mental na eksperimento sa simula ng video ay hindi laro, kundi sentro ng ating pagsisiyasat na yon. Ginagawa pa rin natin na yon ang mga pagkakamaling inisip natin sa hinaharap. Matibay ba ang pundasyon ng ating kasaysayan o parang kastilyong buhangin lang ito? Sa mga susunod na kabanata, tatalakayin natin ang mga pinakatanyag at kontrobersyal na tuklas sa paleoantropolohiya mula kay Lucy hanggang sa misteryo ni Homo naledi. Ito ay isang paglalakbay kung saan hindi fossil, kundi ang mga kwentong likha natin ang kukwestiyon. Pero bago natin simulan ang misteryong ito, kung nais ninyong suportahan ang independenteng pananaliksik at hindi mapalampas ang susunod na investigasyon, mag-subscribe na sa channel at i-activate ang notifications na yon. Sa loob ng mga dekada, ang pangunahing kwento ng ebolusyon ng tao ay itinuturing na isang tuwid at tuloy-tuloy na paglalakbay mula primate hanggang Homo sapiens. Bagamat pinalitan na ng agham ang simpleng imaheng ito ng mas alimuot na larawan ng isang palumpong, patuloy pa ring naapektuhan ng ideyang maayos na pag-unlad ang ating pag-iisip. Pero habang sinusuri ang nakaraan, lalong nagugulo ang kaayusan ng palumpong dahil walang talagang nawawalang kawing. Mayroong dos-dosena mga ito, lahat magkakaiba, lahat hindi kumpleto, at higit sa lahat ay kontrobersyal. Tapat na umamin si Donald Johnson, ama ni Lucy. Nakatuklas kami ng maraming piraso, pero ang talagang kulang sa amin ay isang malinaw na pagkakasunod-sunod, isang tuloy-tuloy na daloy, at marahil ay hindi ito kailanman umiral. Habang lumilipas ang panahon, 12-12 ng pangalan ang nabuo ng mga siyentipiko para sa mga ito: Homo habilis, Homo ergaster, Homo rudolfensis, Homo naledi, Homo floresiensis. Minsan, sentimetro lang ang pagkakaiba ng mga bungo nila, minsan naman ay isang mas maliit na bagang. At mula ron, may bagong sanga, bagong palagay, at isa pang paglalarawan ng puno ng lahi ng tao. Ngunit ang punong yon ay tila nagiging gusot na palumpong na. O tulad ng sarkastikong sabi ng paleontologo Bernard Wood, hindi na natin pwedeng tawaging puno ng ebolusyon ng tao. Mas mukha na itong isang halamang bakod na hindi maayos ang pagkakaputol at marahil. Dagdag pa, gawa ito sa mga salamin na mas nagpapakita ng pangangailangan ng tao sa kaayusan kaysa sa tunay na disenyo ng kalikasan. Ang problema ay hindi sa dami ng natukoy na species, kundi sa ebidensyang ginamit natin noon para mabuo ang mga ito. Isang morpological na base na kadalasang marupok at gawa sa kakaunting buto. Ngayon lang natin sinusubukang dagdagan o minsan kinokontra gamit ang datos mula sa ibang disiplina gaya ng henetika.
Ang Coobifora sa Kenya ay una munang inugnay kay Homo habilis, pero nang makita na masyadong moderno ito, naging Homo rudolfensis. May nagsabi rin na baka isa lang itong batang Homo erectus. Isang fossil, 3 pangalan at walang katiyakan. Dito, lumilitaw ang nakakabagabag na tanong, ilan sa ating ninuno ang talagang ibang species at ilan lang ang regional o individual na pagkakaiba ng sinaunang tao? Dito papasok ang paleogenetika. Ang revolusyon ni Svante Pääbo ay nagbukas ng pinto sa nakaraan, ngunit hindi kumpirmasyon ang nakita natin kundi mga bagong komplikasyon. Ipinakita nito na genetically, magkaiba ang Neanderthal, Denisovan at Sapiens. Ngunit madalas silang naghahalo ng lahi at ang paghahalong yon ay makikita sa ating katawan. Lahat ng hindi Aprikano ay may Neanderthal genes. Ayon sa paleogenetika, may pagkakaiba pero hindi ito naging hadlang, gaya ng paliwanag ni Pääbo. Hindi na gaanong malinaw ang pagkakaiba ng mga sinaunang tao kapag nakita natin paulit-ulit silang naghalo ng lahi sa isa't isa. Paalala, hindi ibig sabihin na pare-pareho sila lahat, kundi dapat kilalanin ang ideya natin ng species bilang hiwa-hiwalay na nilalang, lalo na sa genus na Homo ay hindi tama. Kaya tinatanong natin, nasanay ba tayo? Dahil sa klasikong modelo ng ebolusyon, naisiping ito ay mabagal at unti-unting proseso? Paano ito magtutugma sa larawan mula sa modernong paleontolohiya na nagpapakita ng magkahalong proseso, mga biglang pagdami o paghinto ng uri at mga fossil na tila laban sa tuwid na pag-unlad? Ngayon, pumikit tayo sandali at isipin natin ang isang laboratorio ng hinaharap. Isang malinis at tahimik na lugar, may 2 mesa at 2 kalansay na nakahiga, walang label, walang konteksto, mga buto lang. Sa unang mesa, may kalansay na 1 metro at 70 sentimetro ang taas, bilugang bungo, magaan ang buto at mahaba ang braso at binti. Sa pangalawang mesa, may nakahigang kalansay na 1 metro at 70 sentimetro ang taas, makitid at pahabang bungo, prominenteng pisingi at mas matitibay na buto. Wala tayong alam tungkol sa mga kalansay na ito. Wala tayong nahukay, hindi natin alam ang kultura nila at walang natirang DNA. Ano kaya ang magiging konklusyon ng mga paleoantropologo sa hinaharap? Sila ba ay parehong species o magkaibang hominid na nag-evolve sa magkaibang kapaligiran at may sariling katangian? Ngayon, buksan nating muli ang ating mga mata dahil ang 2 katawan ay totoo. Isa ay lalaking taga-Ethiopia at isa ay Suweko. Ngayon, magkatabi silang nakaupo sa eroplano, kumakain ng global na pagkain, nagsasalita ng parehong digital na wika at gumagamit ng parehong kagamitan. Pero ang kanilang mga buto, kapag inalisan ng lahat, ay pwedeng magkwento ng ibang istorya. Isang kwento ng pagkakaiba, hindi pagkakaisa. Ngayon, tatawagin itong evolusyonaryong paglihis, ngunit baka ito ay simpleng pagkakaiba-iba ng tao. Kung ang ganitong pagkakaiba ay lumikha ng bagong species, ilan sa mga species noon ang nabuo dahil sa pagkakamali o pangangailangan ng interpretasyon? Malinaw na isinulat ito ng biologong evolusyonaryo at etnologo. Ang pagkakaiba-iba sa loob ng modernong uri ng tao ay napakalawak na sumasaklaw ito sa mga pamantayan na ginagamit natin sa pag-uuri ng iba't ibang fossil na species. Kung ganoon, kung magkaiba ang hitsura ng mga tao ngayon, paano natin masisiguro na ang mga kalansay mula sa Africa, Asia o Indonesia ay talagang mula sa magkaibang species? Hindi natin tiyak malalaman, pero sa mga labi na ito, nabuo natin ang buong kwento ng ebolusyon ng tao. Pero paano kung mas manipis ang pundasyon ng kwentong yon kaysa sa inaamin natin? Ang craniometer, gamit sa pagsukat ng bungo at pagkalkula ng anggulo at volume, ay may mahaba at kadudadudang kasaysayan. Ginamit noon para bigyang katwiran ang siyentipikong rasismo, ito pa rin ang batayan ng klasifikasyon ng fossil na yon. Alam na ng mga anatomista noong ika-19 na siglo na hindi lubos na ipinapakita ng mga buto ang buong katotohanan. Maraming espesye na pinaghiwalay natin ay posibleng mga regional na populasyon lang ng isang espesye. Naliligaw na tayo sa detalye. Maaring magkwento ang mga buto, pero kung hiwalay natin itong tinitingnan na walang kultura, wika at konteksto, maaring maging mapanlin lang ang kanilang kwento. Hindi ito sinadyang kasinungalingan, kundi isang elegante, koherente at kaakit-akit na pagkakabuo, ngunit maaaring sumasalamin lang sa ating mga palagay. Higit pa sa biolohika na realidad ng isang individual, kapag pinag-uusapan ng ebolusyon ng tao, ang malaking nawawala ay ang kabuuan.
Para gawing simple, inisip natin na may buong kalansay ng dalawang magkaibang tao ang mga siyentipiko, pero mas komplikado ang tunay na natuklasan. Dahil sa ating kasaysayan, libu-libo ang piraso natin, pero iilan lang ang halos buo na kalansay. At ang iilang meron tayo, bukod sa hindi nila kinukumpirma ang opisyal na kasaysayan, minsan ay tila pinabubulaanan pa nila ito. At kung ang lakas ng teoryang siyentipiko ay nasa kakayahan nitong umangkop sa bagong ebidensya, kapag madalas at malalim ang mga rebisyon, makatuwiran bang tanungin kung pinapakinis lang natin ang modelo o kung nakikita na natin ang limitasyon ng paradigmang hirap saklawin ang komplikadong datos? Kenya, 1984. Natagpuan ang halos buong kalansay sa pampang ng lawa ng Turkana. Siya ay batang lalaki, mga 10 o 12 anyos matangkad, proporsyonado at maayos ang katawan. Iba lang ang laki ng kanyang bungo, mas maliit kaysa sa atin, pero maari pa rin natin siyang makasalubong sa kalsada. Tinawag siyang Homo ergaster ng siyentipiko at may ilan ding nagsabi na erectus. Pero paano 1,600,000 taon nang nakalipas, nagkaroon ng katawan na halos tulad natin? Timog Aprika, 2013. Sa isang malalim na kuweba, natagpuan ang labi ng hindi bababa sa 15 individual na maliliit at may napakaliit na bungo, mas maliit pa sa kalahati ng sa atin. Pero inilibing nila ang kanilang mga patay, maaring gumagamit sila ng apoy, maaring namumuhay sila ng magkakasama bilang isang grupo. Ang problema, walang nakakaalam kung saan sila ilalagay. Masyado silang primitibo para matawag na moderno, pero masyado rin silang matalino para matawag na primitibo. Mismong si Professor Lee Berger ang nakadiskubre ay ilang beses nang binanggit ang kabalintunaan ng natuklasan. Si Ardi, 4,400,000 taon nang nakalipas, at si Lucy, 3,200,000 taon nang nakalipas, ay tinuturing ng mga ninuno natin. Naglalakad silang tuwid, ngunit maliit ang katawan, mahaba ang mga braso parang unggoy, angkop ang kamay sa pag-akyat, at maliit ang bunggo. Si Ardi ay muling binuo mula sa napakabasag na mga piraso, halos buong balakang niya ay gawa na lang sa laboratorio. Inabot na mahigit 15 taon bago na ilathala ng grupo ni Tim White ang kumpletong pag-aaral. Pero kahit malaki ang nagawang trabaho, pinagtatalunan pa rin ang konklusyon. May ilang paleontologo ang nagdududa sa interpretasyon ng kakayahan niyang maglakad ng tuwid at sa posisyon niya sa ating lahi. Kaya nananatiling bukas ang tanong, sina Ardi at Lucy ba ay ating mga direktang ninuno o mga kamag-anak lamang? O baka rekonstruksyon nila ang sani ng ating kalituhan? Sa Israel, sa yungib ng Kafs at Skal, natagpuan ang mga kalansay ng Homo sapiens na kapareho natin na 70,000 hanggang 120,000 taon na ang tanda. Ayon sa opisyal na teorya, lumabas lang mula sa Aprika ang makabagong tao. 70,000 taon na ang nakalipas. Paano may papaliwanag ang naunang presensya nito? Kung ang mga fossil na ito ay natagpuan sa Europa, tatawagin natin silang makabagong tao. Ngunit sa gitnang silangan, napipilitan tayo muling suriin ang lahat. Tulad ng nakita natin, kapag nakakakita tayo ng halos kumpletong kalansay, hindi nito kinukumpirma ang modelo. Kadalasan pa nga pinapahina ito. Masyadong moderno, primitibo, kahawig natin, o kakaiba. Ang tanong ay hindi lang kung tama ang ating pagkukwento ng kasaysayan, kundi kung tamang kasaysayan ba ang ating ikinukwento. Ayon sa kritiko, ang mga anomalaya ang nagtutulak sa agham na suriin at pagbutihin ang mga modelo nito na siyang totoo. Kapag ang anomalya ang nagiging pamantayan at mas madami na ang eksepsyon kaysa kumpirmasyon, hindi ba't dapat tanungin kung ang problema ay nasa modelo mismo? May matagal ng pahayag na umiikot sa kontrobersyal na agham. Hindi ito nakasulat sa mga manual, hindi ito binabanggit sa mga komperensya, pero ito'y ibinulong na ng higit sa isang seryosong iskular. Lahat ng buto na pinagkuhanan ng kasaysayan ng ebolusyon ng tao ay kasya sa isang maleta. Hamon ito, at bagamat baka kailangan na ng baul ngayon, nananatili pa rin ang di-komportableng katotohanang ipinapahiwatig ng larawan. Ang ating kaalaman ay mula sa ilang halos kumpletong kalansay at libu-libong hiwa-hiwalay na piraso. Si paleoantropologong Donald Johanson, ang nakadiskubre kay Lucy, ay nagsabing kakaunti lang ang ebidensyang fossil ng ebolusyon ng tao bago ang kanilang tuklas, na kayang ipunin sa palad ng isang kamay at kahit pagkatapos, hindi naman talaga ito dumami. Ang siyentipikong teorya ay tumitibay sa dami ng ebidensya, pero dito, habang naghuhukay tayo, mas dumarami ang puwang.
Sa kabila ng pag-unlad, nananatiling pira-piraso ang tala ng fossil, parang pagbubuo ng librong kakaunti lang ang salita bawat pahina. Siyempre, ayon sa evolusyonista, kahit konti ang salitang yon, lahat ay nagtuturo sa parehong direksyon at nagpapakita ng magkakaugnay na kwento ng isang pinagmulan. Pero totoo rin na ang iilang salita ay maaring magpahiwatig ng iba't ibang kwento na magkakaiba sa isa't isa. Kaya dapat nating tanungin ang sarili kung may nahanap tayong kapanipaniwalang kwento o pinili lang natin ang kwentong tugma sa ating inaasahan. Naobserbahan ba talaga natin ang proseso o binuo lang natin ito pagkatapos? At sa huli, ano ang mangyayari kapag sinubukan nating pagsamahin ang mga bahagi ng iba't ibang individual na natagpuan sa malalayong lugar at magkaibang panahon? Doon natin kinukuha ang balangkas ng kasaysayan ng tao. Ngayon, di tulad noon, tinutulungan tayo ng karanasan, sopistikadong teknika, eksaktong radiometric dating, isotopic analysis para sa dieta at migrasyon, at tomography para makita ang panloob na estruktura. Kahit may teknolohiyang ito, ang huling hakbang, ang pag-uugnay ng piraso sa espesye at paglalagay nito sa puno ng lahi ay nananatiling interpretatibong gawain. Nangyari ito kay Homo habilis na tinukoy sa magkakahiwalay na piraso, bunggo o panga. Pati kay Homo rudulis, rudolfensis, na ayon sa ilan ay baka hindi totoong espesye. Pagkatapos, may sikat na kaso ng tinatawag na taong Piltdown, isang mapanlinlang na halo ng buto ng tao at panga ng orangutan na inakalang tunay na ninuno sa loob ng mga dekada. Tinanggap ng agham ang panlilinlang sa loob ng halos 40 taon dahil mas nanaig ang kagustuhang makahanap sa nawawalang ugnayan kaysa katuwiran. Inglaterra, 1912. Sabi ng amateur arkeologong si Charles Dawson, natuklasan niya ang nawawalang ugnayan sa pagitan ng tao at primate. Isang modernong bungo na may panga ng unggoy ay tinawag na Eoanthropus dawsoni, ang simula ng sangkatauhan. Mahigit 40 taon, ipinakita ang taong Piltdown sa museo, nailatala sa libro at itinuro sa paaralan. Ngunit noong 1953 na bunyag ang katotohanan, isa pala itong huwad. Isang panga ng orangutan ang pinagsama sa bungo ng tao at para magmukhang mas luma, pinahiran ito ng mga kemikal. Maaaring sabihin ng iba na tama pa rin ang agham sa huli, pero ang pagtanggap sa ganitong panlilinlang ng 40 taon ay nananatiling makapangyarihang paalala. Maging ang agham ay maaaring maniwala sa nais nito. Mapait na nagkomento si antropologong Stephen Jay Gould. Tinanggap ang taong Piltdown dahil sinasabi nito sa agham sa Inglaterra ang eksaktong gusto nitong marinig. Indonesia, taong 2003. Nadiskubre ang maliit na kalansay na halos 1 metro ang taas at maliit ang bungo, tinawag na Homo floresiensis. Tinawag agad ng media itong hobbit na tao, isang bagong uri ng tao na nabuhay 18,000 taon na ang nakalipas at kalaunan ay sinabing umabot hanggang 50,000 taon na ang nakalipas. Maraming eskolar gaya ni Robert Martin ang hindi sang-ayon sa pagtukoy na ito. Posibleng hindi bagong uri ang nakita natin, kundi Homo sapiens lang na may microcephaly. May iba ring nagpalagay ng insular dwarfism, genetic deformidad o pathological na kondisyon. Sa madaling salita, ang bagong uri ay maaaring isang may sakit lang, pathological na variant o hiwalay na populasyon. Bagamat mas pinaniniwalaan na kakaibang uri ito ngayon, ipinapakita ng mahabang debat kung gaano kahirap tukuyin ang tunay na uri mula sa matinding baryasyon. Ang label na bagong uri ay nagiging balita. Ang kawalang katiyakan naman, tahimik na nawawala. Ilan sa mga natuklasan sa ating atlas ng ebolusyon ang tunay at alin ang magbabago. Hanggang kailan ito mananatili hanggang sa makahanap tayo ng ebidensyang magpapabago rito. Taong 1972 sa Kobifora, Kenya, natagpuan ang isang bungo na may patag na muka. Hindi tiyak kung kanino ito nabibilang, pero iba ito sa Homo habilis, kaya lumika sila ng bagong uri, ang Homo rudolfensis. Walang mga kalansay na kaugnay nito, kundi ilang piraso lang ng labi. Pero tumitindi ang pagdududa, lalo na kung mismong siyentipikong tumulong sa pagkakatalogo ang nagsasabi nito. Kulang ang datos para matukoy kung natatanging species talaga ang rudolfensis. Maaring hindi ito totoo. Sa kwentong ito, sinusukat ang mga bungo, nire-record ang ngipin at tinutukoy ang edad ng femur gamit ang radiocarbon dating. Baka nakalimutan nating itanong, ano ba talaga ang nagpapakatao sa tao? Isa itong tanong na hindi kayang sagutin ng kahit anong buto, bungo o ngipin.
Ang pagiging tao ay hindi nasusukat sa cubic centimeters, kundi sa layunin at kamalayan. Ang kamalayan ay nananatiling pinakamalaking hamon sa paradigma ng ebolusyon. Kahit may mga modelo ang evolutionary neuroscience, isang qualitative leap. Ang buong paliwanag nito sa gradualista at materialistang pananaw ay nananatiling mainit na paksa ng debateng siyentipiko at filosopikal. Hindi laki ng bungo ang basehan ng kamalayan, may malinaw tayong halimbawa nito. Si Homo naledi ay may utak na kasing liit ng kimpanse, ngunit maaring naglibing ng patay, nagpaapoy at gumalaw kasama ang grupo. Hindi rin ito ang pagtayo ng tuwid. Marami ring Australopithecus ang naglalakad sa dalawang paa. Ngunit ang paglalakad ay hindi pag-iisip, hindi pag-i-imagine at hindi pag-iiwan ng bakas ng kaluluwa sa bato. Kapag nakakakita tayo ng hinubog na bagay, guhit sa kuweba o libing na may bulaklak, humaharap tayo sa bagay na higit pa sa buto. Nasa harap tayo ng isang kislap ng pagkatao, isang palatandaan ng kamalayan. Hindi lahat nakikita sa itsura. May ilang hominid na kahawig natin, ngunit maaring iba ang pag-iisip at ang iba kakaiba ang katawan, pero marunong mag-isip ng simboliko. Binabago nito ang lahat. Maaring akusahan tayo ng isang biologo na dumudulog tayo sa isang misteryo ang kamalayan para punahin ang mga nasusukat na bagay. Maaring sabihin niya na mali ang paghiwalay natin ng katawan at isipan, pero hindi ito paghiwalay, kundi isang bitak sa kaalaman. Kung masyadong primitive ang hardware ng otak para sa ilang simbolikong gawain, nakakaroon ng hindi tugma. O minamaliit natin ang mga sinaunang hominid o sobra nating pinapahalagahan ang sarili nating modelo. Balikan natin sandali ang Homo naledi. Tulad ng nakita natin, ito ay maliit ang bungo at walang ebidensya na gumagamit ng wika o mas pinong kasangkapan. Maaaring inilibing niya ang kanyang mga patay sa pinakamadilim na bahagi ng kuweba nang may pag-aalagang tila isang ritual. Kaya hindi maiwasang itanong kung paano nagawa ng isang tulad nito na kulang sa talino ayon sa ating pamantayan ang isang gawaing napakalalim ng kahulugan. Nagsimula tayo sa isang paradox, dalawang modernong tao mula magkaibang kontinente na tinuring na magkaibang species. Isang pagkakamaling maaring gawin ng tao sa malayong hinaharap. Malinaw na hamon ito, ngunit mahalaga rin itong tanungin kung inuulit natin ang parehong pagkakamali ngayon. Dahil tulad ng nakita natin, habang mas hinahalukay natin ang nakaraan, mas napagtatanto nating hindi natin alam ang ating hinahanap at gumagamit tayo ng mga kagamitang panlaboratorio para manukat. Isang kasaysayang mayroon ding kamalayan, kultura, layunin at kahit gaano kasopistikado, walang tsoryang evolusyonaryo ang ganap na makakaunawa rito. Hindi malinaw ang ating pinagmulan, hindi ito tuwid na linya o simpleng kwento ng ebolusyon. Hindi rin ito basta isang araw ay tumayo ang tao at nagsimula ang lahat. Isa itong magulong mosaiko ng mga labi at haka-haka, isang palaisipan na mas maraming butas kaysa piraso. Marahil ang ating nakaraan ay mas madilim kaysa sa gusto nating aminin, mas magulo at mas hindi inaasahan. At marahil, dahil dito, ang larawang lumilitaw ay nanangailangan ng isang modelong nagpapaliwanag na higit na masalimuot at hindi tiyak kaysa sa nakasanayan nating isipin mula sa klasikong kwento ng ebolusyon. Sa totoo lang, ang kasaysayan ng tao ay hindi martsa at maaring hindi rin usaping biyolohiya lang. Isa itong matandang tanong na hindi nasagot. Sa puntong ito, talagang interesado kaming malaman ang inyong opinyon. Ipaalam ninyo sa amin sa mga komento kung ano ang inyong opinyon at kung nagustuhan ninyo ang video at nais ninyong suportahan ang aming trabaho, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Hanggang sa susunod na kwento.